Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1631 hanggang Kabanata 1640. Kabanata 1631. 15 kataas-taasang nilalang ang naglaban, ang nakakatakot na labanan ay hindi mailarawan, ang kamangha-manghang lakas na Samira ay nagwalas sa kawalan tulad ng isang alon, at ang lahat ay makakatitig lamang sa nakapipinsalang labanan mula sa malayo. Pagkatapos, ang nakakatakot na tunog ng pagbanggaan ay nag-ugong sa kalangitan at lupa, ang uri ng lakas na Samira ay nagdulot ng pagbagsak ng kawalan at pagbagsak ng lupa. 8 laban sa 7, ang ating Yaoguang domain ay nagpadala ng 8 kataas-taasang nilalang, kaya't ang 7 kataas-taasang nilalang mula sa labas ng domain ay hindi dapat makalaban, tama ba? Hindi naman siguro, mayroong isang napakamakapangyarihang nilalang sa gitna ng 7 kataas-taasang nilalang mula sa labas ng domain, lahat sila ay nasa itaas ng 5 pagsubok na kataas-taasang nilalang. Sa lugar kung saan nakatitig ang lahat, ang isa sa 7 kataas-taasang nilalang mula sa labas ng domain ay nakapaglaban ng mag-isa laban sa 2 kataas-taasang nilalang ng sekta ng espada, at hindi siya natalo. Ang kanyang nakakatakot na lakas ay mahirap sukatin. Ang mga mata ni Yehan ay napunta sa kataas-taasang nilalang mula sa labas ng domain, na siyang nag-iisa laban sa 2 kataas-taasang nilalang ng sekta ng espada. Ang 2 matatandang kataas-taasang nilalang ay halos hindi makalaban. Bukod dito, ang iba pang mga labanan ng mga kataas-taasang nilalang ay pantay ang lakas. Kahit na ang Yao Guangyo ay nagpadala ng 8 nakakatakot na kataas-taasang nilalang, hindi pa rin sila nakakakuha ng anumang bentahe, at ang mga nakapipinsalang tanawin ay patuloy na nagaganap. Nakita ito ni Yehan, ang kanyang katawan ay kumislap, at unti-unti siyang napunta sa tabi ng dakilang matanda ng Yaogo, ngunit pinigilan siya ng mga disipulo ng Yaogo. Nakita ito ng matanda, at nagsalubong ang kanyang mga kilay, at pagkatapos ay kumaway siya, hayaan mong lumapit siya. Nakarinig nito, ang mga disipulo ng Yaogo na nakatayo sa harap ni Yehan ay umatras ng isa-isa. Bakit hindi ka pa umaalis, bata? Ayaw mong mabuhay kung pupunta ka rito para sumama sa kasiyahan. Nagsalubong ang mga kilay ng dakilang matanda, at ang magaspang na diskarte sa pagkukunwari ni Yehan ay hindi maloloko ng isang dalubhasa na tulad niya. Ngumiti si Yehan, kung umalis ako, natatakot ako na ang isang kahangahangang labanan ay mapapalampas. Dakilang matanda, ano ang pinagmulan ng kalaban? Sinabi ng dakilang matanda, hindi pa malinaw, ngunit ang mga taong ito ay tiyak na hindi ang kataas-taasang mga makapangyarihan ng Yaoguang Realm, dapat silang nagmula sa ibang mga lugar sa timog na lupain ng Diyos, ngunit sa aking kaalaman, imposibleng magkaroon ng isang kapangyarihan ng napakaraming kataas-taasang makapangyarihan. Ito ang nangungunang pag-iral sa timog na lupain ng Diyos, ngunit ang mga taong ito ay wala sa saklaw ng aking kaalaman. Sinabi ni Yehan, ang pinagmula ng mga taong ito ay medyo mahiwaga. Sinabi ng dakilang matanda, napakahiwaga nga, at ang mga taong ito ay hindi simple. Ayon sa balitang kanilang nakuha, nakakita sila ng isang maliit na mundo dito. Siyempre, maaari mo ring tingnan ito bilang isang sinaunang guho. Sa pangkalahatan, ang mga lugar na tulad nito ay itinuturing na sinaunang guho. Ang pag-iral ay napakahirap ding makita, maaaring mayroong maraming mga kayamanan ng pagkakataon sa loob, at maaaring mayroong isang nakakagulat na mana. Nakarinig nito, nagliwanag ang mga mata ni Yehan, at tumingin siya sa unahan. Agad, ginamit ni Yehan ang kanyang malinaw na paningin, na patuloy na kumalat pasulong. Sa wakas, tiningnan ito ni Yehan sa 10 kilometro ang layo. Pagdating sa 2 figure, ang dalawa ay nakatayo na parang 2 tore ng bakal sa lupa sa isang sinaunang lugar ng digmaan na dapat na umiral ng matagal na panahon. Sa likuran nila, mayroong isang pasukan sa isang maliit na mundo na patuloy na kumikislap ng mga nakasisilaw na ilaw, lumiwanag. Snort! Bigla, habang ginagamit ni Yehan ang kanyang malinaw na paningin upang matuklasan ang pasukan sa maliit na mundo, isang nakakatakot na umuungol na tunog ang lumabas mula sa mga bibig ng 2 malalakas na lalaki na parang tore ng bakal. Ang presyon, kahit na higit sa 10 kilometro ang layo, ay nagpaputi pa rin ng mukha ni Yehan. Sa sandaling ito, naramdaman niya na parang ang kanyang kaluluwa ay malilipol ng nakakatakot na tinig na iyon. Napakalakas, ang dalawang ito ay mga kataas-taasang makapangyarihan din.
Ang ekspresyon ni Yehan ay nagbago ng husto. Sa ganitong paraan, hindi na ito ang 7 kataas-taasang nilalang mula sa labas ng domain, kundi ang 9 na nakakatakot na kataas-taasang nilalang mula sa labas ng domain. Bukod dito, batay sa sitwasyon, dapat may pumasok na sa maliit na mundong iyon, at ang dalawang figurang parang tore ay mga tagapangalaga lamang. Ang ganitong kapangyarihan ay hindi kapani-paniwala. Ang 9 na nakakatakot na kataas-taasang nilalang ay marahil katumbas ng 1/3 ng kapangyarihan ng mga kataas-taasang nilalang sa Yao Guangyo. Bukod dito, kung may pumasok sa maliit na mundong iyon, gaano kaya kalakas ang taong pumasok? Sa oras na ito, nang ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa nakapipinsalang labanan sa unahan, nakita nila ang isang matandang babae na nakasuot ng itim na naglalakad palabas mula sa isang direksyon sa kawalan, at sumali sa labanan. Si Elder Huaying mula sa Palasyo ng Yelo ay gumawa din ng hakbang. Tila kailangan kong igalaw ang aking mga kamay at paa. Ngumiti ang dakilang matanda, at ang kanyang katawan ay naging isang asul na ilaw at umalis. Nakita ito, inaasahan ito ng lahat. Sa pagdaragdag ng 2 pang kataas-taasang makapangyarihan, ang mga kataas-taasang makapangyarihan mula sa labas ng domain ay tiyak na hindi makakalaban. Tumingin si Yehan sa lokasyon ng Palasyo ng Yelo. Sila ay isang grupo ng mga malamig na babae, na lahat ay may magagandang mukha. Sa harap ng mga disipulo ng Palasyo ng Yelo, nakita rin ni Yehan na siya ay nasa lugar ng Yin-Yang. Ang babae sa ilalim ng lupa ay nakakita ng isang nakakatakot na espada sa kanyang balikat. Ang babaeng ito ay payat at wala pang 1.7 metro ang taas, ngunit ang 2 metrong espada sa kanyang balikat ay mukhang medyo nakakagulat. At sa tabi ng babae, naroon pa rin ang babaeng sumipsip ng kapangyarihan ng Yin-Yang sa Yin-Yang Pond. Ang babae ay natatakpan ng belo gaya ng dati. Alam na alam ni Yehan kung sino siya. Si Yan Yulon, na nasa 3 ranggo sa listahan ng mga bayani, isang nangungunang henyo na naglilinang ng kapangyarihan ng Yin at Yang. Gayunpaman, pagkatapos mapansin ni Yehan si Yan Yulon, nagyelo ang kanyang mga mata dahil ang kabilang partido ay nakalusot na sa kaharian ng Shaozhen. Ang babaeng ito ay hindi dapat maliitin. Naisip ni Yehan sa kanyang sarili. Hindi nagtagal nang ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa labanan sa unahan, isang figure ang biglang sumabog mula sa likuran ng karamihan, at sa wakas ay lumapag ng matatag sa harap ng maraming mga disipulo ng sekta ng espada. Ang taong ito, na may dalang isang sinaunang espada, ang mga kilay ng espada ay lumilipad, at ang kanyang gwapong mukha ay may isang ugnayan ng pagiging mapagmataas na parang siya ay nasa mundo. Kahit na ang isang tao na tulad nito ay nakatayo sa karamihan, mahirap para sa mga tao na huwag pansinin ang kanyang pag-iral. Si Duguao. Narinig ko na pumasok siya sa kalaliman ng mga sinaunang guho upang magsanay. Tila ang labanan dito ay nagulat sa kanya. Nakita ang binata na lumitaw, ang mga mata ng maraming tao sa paligid ay nahulog sa kanya ng isa-isa. Si Duguao ng Jansong ang pangalawang nangungunang batang Panginoon sa listahan ng mga bayani. Hindi, si Duguao ay nakalusot na sa ranggo ng maliit na nakatatanda. Kabanata 1632. Totoo nga, noong nakaraang panahon, naiulat na si Yan Yulon ay nakalusot sa mababang posisyon sa Palasyo ng Yelo. Hindi ko inaasahan na lilito si Duguao ngayon, at naabot na rin niya ang antas na ito. Karapat-dapat siyang maging nasa top 3 nanograms mga masasamang nilalang sa listahan ng mga bayani. Pareho nang nakalusot sina Yan Yulon at Duguao sa kaharian ng maliit na marangal na katayuan. Interesado akong malaman kung si Li Hentian ay ganoon din. Nakarinig ng mga tinig sa paligid niya, lumiit ang mga mata ni Yehan, at tiningnan din niya ang mayabang na binata na may mga kilay na parang espada. Matagal na niyang narinig ang pangalan ni Duguao. Si Duguao ng Jansong, narinig na ni Yehan ang pangalang ito noong unang pumunta siya sa Jansong. Noon, si Duguao ay isang sikat na nangungunang talento na sa Yaoguang Domain na nasa pangalawang ranggo sa listahan ng mga bayani. Kasama sina Yan Yulon at Li Hentian, kilala rin sila bilang ang 3 masasamang nilalang ng Yaoguang Domain. Sa oras na ito, nakapasok na si Duguao sa kaharian ng isang maliit na karangalan, at ang uri ng liwanag na iyon ay nagparamdam ng maraming presyon sa mga henyo roon. Ang pagdating ni Duguao ay unti-unting nakakuha ng atensyon ng paligid, lalo na ang ilang makapangyarihang talento sa listahan ng mga bayani, tulad ni Yan Yulon, ang pang-4 na ranggo na si Xiu Luoyu, Xiniangbao Yuanfeng, Daozang Ni Wushuang, Hanging Mountain Ling Chanhei, Heavenly King's Mansion Exichong at iba pa ay nakatitig kay Duguao. Bago lumitaw si Yehan, ang alinman kina Duguao, Yan Yulon, at Li Hentian ay isang bundok na mabigat sa kanilang mga puso, at maaari lamang nilang tingnan ang mga likuran ng mga taong ito sa listahan ng mga bayani.
Noong nakaraang panahon, naiulat na si Yan Yulan ay nakalusot sa junior na posisyon sa Palasyo ng Yelo. Hindi ko inaasahan na si Du Guao, na matagal nang hindi nagpapakita, ay nakalusot din sa minor na posisyon. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Iyo, siya ay nasa ika-4 na ranggo sa listahan ng mga bayani, at ngayon lamang ang tatlong ito ang makakahadlang sa kanya. Bagamat may tsismis na ang lakas ni Yehan sa pakikipaglaban ay walang kapantay, sila ay nasa mas mababang ranggo pa rin sa kanya. Ate, si Du Guao, ang nakakainis na lalaki, ay nandito rin. Ang dalaga ay may dalang malaking kutsilyo sa kanyang balikat, at tiningnan niya si Du Guao ng mga mata na puno ng paghamak, ano namang ipagmamalaki ng lalaking ito, talagang nalampasan niya ang ate sa ranggo. Suso, si Du Guao ay isang napakamakapangyarihang henyo. Baka bago pa ako nakalusot na siya sa maliit na posisyon. Ang mga mata ni Yan Yulan ay malamig, at ang kanyang mga mata ay kalmado na nakatingin kay Du Guao. Hindi siya nagulat sa kasalukuyang kalagayan ni Du Guao, nakalusot na siya sa mababang katayuan, kaya sina Du Guao at Li Hentian ay dapat na naabot na ang hakbang na ito. Si Du Guao ay nakatayo sa kawalan, at ang kanyang mga mata na parang isang pinuno ng mundo ay dahan-daang lumipat sa katawan ni Yan Yulan. Dito, ang henyo na karapat-dapat sa kanyang atensyon ay si Yan Yulan mula sa Palasyo ng Yelo. Sa sandaling nagkatinginan ang dalawa, ang isa ay kalmado, at mayroong isang di mabilang na aura sa kanyang mga mata na parang hiyas, na parang wala siyang mga hangarin, samantalang ang isa ay puno ng diwa ng pakikipaglaban, nagsasanay sa kalaliman ng mga sinaunang buho. Si Du Guao, ngayon na nakalusot na siya sa minor na posisyon, sabik siyang makipaglaban kina Li Hentian at Yan Yulan upang patunayan ang kanyang pagiging pambihira. Gayunpaman, habang pinapanood ng lahat ang nakapipinsalang labanan sa unahan at sinusuri si Du Guao, isa pang figure ang bumaba sa kawalan. Ang taong ito ay may suot na damit na kasing puti ng nyebe, may espada sa kanyang baywang, ang kanyang hitsura ay napakagwapo at kaaya-aya, at tila walang kapintasan sa kanyang katawan. Ang ganitong tao ay malapit na sa perpekto. Ang kanyang pagdating ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Sa ilalim ng titig ng lahat, ang binata ay dahan-daang lumapag sa harap ng mga disipulo ng Lijan Villa. Ha! Ito si Li Hentian, nandito rin siya. Tunay nga, si Li Hentian, at matagal na rin simula nang magpakita ang lalaking ito. Teka, si Li Hentian ay nakalusot na rin sa kaharian ng Shaozhen. Tinitingnan ng binata na nakasuot ng puti na lumitaw, bahagyang nagulat ang mga mata ng lahat, at nagulat ang kanilang mga puso, dahil ang aura ni Li Hentian ay nalampasan na ang tuktok ng Concentration Realm, at ito ay isang makapangyarihang aura na taglay lamang ng mga maliit na Panginoon. Magaling, gaya ng inaasahan sa tatlong masasamang nilalang sa Yaoguang Domain, lahat sila ay nakalusot sa minor na posisyon. Tila ang tatlo sa kanila ay hindi nagbibigay daan sa isa't isa. Sa mga tuntunin ng talento at lakas, ang tatlong taong ito ay maituturing na pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon ng Yao Guangyo. Bagaman niranggo ni Chen Helo si Li Hentian bilang una, si Du Guao bilang pangalawa, at si Yan Yulan bilang pangatlo, ngunit ang tatlo sa kanila ay mahirap talagang husgahan kung sino ang mas malakas at sino ang mas mahina sa kanila, maliban na lamang kung ang tatlo sa kanila ay magkakaroon ng isang pick duel sa mga nakababatang henerasyon. Totoo iyan, ngunit may isa pang lalaki na ang talento ay mas mataas kaysa sa tatlong ito. Hindi ko alam kung anong antas na ang naabot ni Yehan ngayon. Siya ay pinupuri bilang isang siyam na bituing henyo ni Chen Helo, at siya ang numero 1 sa listahan ng mga bayani. Tumagal lamang ng isang araw, at nagtataka ako kung gaano kalayo ang pagkakaiba ni Yehan sa mga tuntunin ng lakas kumpara kina Li Hentian at sa iba pa. May mga chismis na si Yehan ay pumunta sa Medicine Valley at naging pinakabatang matanda sa Medicine Valley. Gayunpaman, ang kanyang kaharian ay nasa Netherrealm pa rin. Bagaman ang lakas ni Yehan sa pakikipaglaban ay kinikilalang nakakatakot, walang sino man ang makakapantay sa hamon ng pagtalon sa ranggo, ngunit kung gusto mo talagang makipaglaban kung ang tatlong masasamang nilalang na ito na nakarating sa minor na katayuan sa harap natin ay maglalaban, natatakot ako na magkakaroon pa rin ng ilang pagkakaiba. Sa gitna ng mga talakayan sa paligid, sina Du Guao at Yan Yulan ay sabay na tumingin kay Li Hentian, ang binata na nasa mas mataas na ranggo sa kanila sa listahan ng mga bayani. Li Hentian. Ang mukha ni Du Guao ay mayabang, at ang aura ng pagiging dominanteng kumalat mula sa kanyang katawan, na parang nagpapadala ng senyales ng hamon. Nakarinig nito, kalmadong tiningnan ni Li Hentian si Du Guao, pagkatapos ay si Yan Yulan, at sinabi, kayo dalawa, matagal na tayong hindi nagkikita. Magkakaroon ng labanan sa pagitan natin. Si Du Guao ay mukhang mayabang, may mahabang buhok na lumilipad, nakatitig kay Li Hentian,
ang kanyang maitim na mga mata ay walang kapantay sa diwa ng pakikipaglaban, ang sinaunang espada sa kanyang likuran ay tila nakaramdam ng diwa ng pakikipaglaban ni Duguao, at nagsimulang manginig na may umuungol. Pagkatapos ng araw na ito, sasamahan kita anumang oras. Ang ekspresyon ni Li Hentian ay kalmado, ngunit mayroon ding isang gumugulong na diwa ng pakikipaglaban na sumisibol mula sa gwapong mukha na iyon. Tila sina Li Hentian at Duguao ay magkakaroon ng isang peak duel sa malapit na hinaharap. Kabanata 1633. Nakita ang tagpong ito, bahagyang napatingin ang lahat sa unahan. Ang tunggalian nina Duguao at Li Hentian ay kumakatawan na sa sukdulang paligsahan ng mga henyo sa nakababatang henerasyon ng Yao Guangyo. Kumislap ang mga mata ni Yehan. Inaasam din niya ang tunggalian ng 2 taong ito. Hindi pa niya nakikita kung gaano kalakas ang 3 sikat na masasamang nilalang sa Yao Guangyo. Henyo, ang lakas sa pakikipaglaban sa 3 taong ito ay dapat na pambihira, kahit natatakot ako na hindi ito gaanong masama kaysa sa kanya. Bigla, sa sandaling ito, isang makapangyarihang figure ang muling dumating dito, at ang aura ng 2 tao ay lubhang nakakatakot, sila ang mga makapangyarihan ng kataas-taasang kaharian. Naramdaman ng lugar na ito, unang tumingin si Yehan, ngunit nagulat si Yehan, ang mga bisita pala ay sina Haring Helian at Haring Wusheng. Sina Haring Helian at Haring Wusheng mula sa madilim na lungsod. Nang makita ito, nanginginig ang mga mata ng lahat. May sapat na mga makapangyarihan ng kataas-taasang kaharian na dito ngayon. Hehe, ang bilis naman ng 2 sa inyo. Gayunpaman, habang lumilitaw sina Haring Helian at Haring Wusheng sa mundong ito, ang figure ni Haring Yan ay lumitaw din sa kalangitan na ito sa pamamagitan ng teleportasyon. Sa kanila, tinitigan niya sina Haring Helian at Haring Wusheng na may panunuya sa kanyang mukha. Tila ang ilong ni kapatid na Yuntian ay talagang matalas, at sinundan niya hanggang dito. Sa kalangitan, si Haring Helian ay tumawa ng may panunuya. Nang umalis sila sa madilim na lungsod patungo sa mga sinaunang guho, sinadyang iniwasan nila si Yan Yuntian, ngunit sa huli ay sinundan pa rin sila ng kabilang panig. Paano naman magiging walang pakialam ang haring ito sa inyong 2? Malamig na umungol si Haring Yan, at ang masamang hangarin sa kanyang mga mata ay mararamdaman ng sinuman sa mundong ito. Yan Yuntian, itabi muna natin ang mga sama ng loob sa pagitan natin, wala akong oras para samahan ka ngayon. Walang pakialam na sinabi ni Haring Helian. Iyon din ang ibig kong sabihin. Malamig na umungol si Haring Yan, at tumingin sa nakakatakot na lugar ng malaking labanan sa unahan. Ang isang nakakatakot na labanan ng mga kataas-taasang nilalang ay may kasamang 17 kataas-taasang makapangyarihan. Hindi pa ito nakikita sa Yao Guangyo noon, at dahil dito, ang 3 taong kararating lang dito ay gustong malaman kung bakit. Bakit sila lahat nandito? Nagbago ang tingin ni Yehan. Bagaman ang mga sinaunang guho at ang madilim na lungsod ay hindi kalayuan, maaari itong marating sa loob ng kalahating oras sa bilis nina Haring Helian at iba pa, ngunit ang balita dito paano ito nakarating sa lungsod ng kadiliman. Gayunpaman, hindi na masyadong inisip ni Yehan iyon. Masyadong maraming malalakas na tao dito ngayon, at halos lahat ng nangungunang talento sa Yao Guang domain ay nagtipon, natatakot ako na walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa susunod. Inaasahan, ngayon ay tingnan natin kung kailan matatapos ang sobrang nakakatakot na labanang ito. Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga mata ng lahat ay nakatitig sa malaking labanan sa unahan na 10,000 metro ang layo. Mayroong kabuoang 17 kataas-taasang nilalang. May 9 na tao, ngunit sa kasalukuyan ay 7 lamang ang nakikilahok sa labanan, 10 laban sa 7, ang balanse ng sobrang labanang ito ay dahan-daang lumilingon sa panig ng Yao Guangyo. Bagaman makapangyarihan ang 7 kataas-taasang nilalang mula sa labas ng domain, ngunit sa ilalim ng nakakatakot na alyansa ng 10 kataas-taasang nilalang ng Yao Guang domain, hindi na sila makakakuha ng anumang bentahe. Sa sandaling ito, ang 7 kataas-taasang nilalang mula sa labas ng domain ay isa-isang napigilan. Kahit na ang isa sa mga pinakamakapangyarihang kataas-taasang nilalang mula sa labas ng domain ay nasa panganib, kung magpapatuloy ito, ang ilan sa mga kataas-taasang nilalang ay mahuhulog dito. Tila ang panig ng kataas-taasang nilalang mula sa labas ng domain ay hindi na makakayanan. Bagaman makapangyarihan ang grupong ito ng mga kataas-taasang nilalang mula sa labas ng domain, magiging isang bagay lamang ng oras bago sila matalo laban sa 10 kataas-taasang makapangyarihan mula sa Yao Guang domain. Sa oras na ito, sa gitna ng mainit na talakayan sa pagitan ng langit at lupa, isang biglaang pagbabago ang naganap sa sobrang labanan sa unahan, at ang mga kataas-taasang makapangyarihan ng labas ng domain ay nahihiyang umatras,
Ang kanilang malulungkot na mga mata ay parang mga sinag ng nakapipinsalang liwanag. Ang 10 kataas-taasang makapangyarihan sa Yao Guangyo ay nakatitig sa kanila. Tigil. Isang nakakatakot na sigaw ang kumalat sa pagitan ng langit at lupa na nagdulot ng pagtigil ng 10 kataas-taasang makapangyarihan sa Yao Guang domain ng isa-isa, at ang mga pares ng lubhang walang pakialam na mga mata ay nahulog sa 7 kataas-taasang nilalang mula sa labas ng domain. Ang anumang mga kayamanan sa Yao Guang domain ay hindi isang bagay na maaaring sakupin ng mga taong mula sa labas ng domain. Ipinagpapayo ko sa inyo na umalis ng mabilis, kung hindi, kayo ay narito sa Yao Guang domain, at hindi na kayo makakabalik. Ang kataas-taasang makapangyarihan ng Lijian Villa ay mukhang malamig, sinabi. Nakarinig nito, ang malamig na masamang hangarin ay kumalat sa mga kataas-taasang makapangyarihan ng labas ng domain. Kung ano ang pag-aari ng aking angkan, bakit ko ibibigay sa inyo? Ang mukha ng isang kataas-taasang makapangyarihan mula sa labas ng domain ay lubhang walang pakialam, at kung sila ay muling isilang, hindi nila mapapahina ang kanilang prestihiyo dito. Sino ba kayo? Tanong ng kataas-taasang makapangyarihan ng Eagle Fort. Ikaw lang ba ang karapat-dapat na malaman ng aming pinagmulan? Ang mga mata ng mga kataas-taasang makapangyarihan ng labas ng domain ay malamig. Kahit na ang 7 kataas-taasang makapangyarihan ng labas ng domain ay natalo sa 10 kataas-taasang makapangyarihan ng Yao Guang domain, hindi sila madaling umatras. Tila kung hindi ka namin parurusahan, hindi kayo magpapatalo. Ang mga nakakakita sa mga sinaunang guho ay may bahagi. Dahil hindi nila alam kung paano magpakumbaba, hindi na natin kailangang makipag-usap sa kanila. Ang dalawang matatandang kataas-taasang nilalang ng Jansong ay mukhang mamamatay, matagal na mula nang matuklasan ng kabilang panig ang mga sinaunang guho. Kung mag-aatubili sila, natatakot ako na ang lahat ng nilalaman ng mga sinaunang guho ay papasok sa bulsa ng kabilang panig. Nakarinig nito, ang nakakatakot na aura ng 10 kataas-taasang makapangyarihan sa Yao Guang domain ay muling binalot ang mundo, at ang sobrang makapangyarihang aura ay nakalok sa isang radius na 10,000 metro. Nakita ito, nagyelo ang mga ekspresyon ng 7 kataas-taasang makapangyarihan mula sa labas ng domain. 10 laban sa 7, hindi talaga sila makakakuha ng anumang bentahe. Tila ang digmaang ito ay hindi pa tapos. Tinitingnan ng tagpong ito, naisip ng lahat na 10,000 metro ang layo na ang sobrang digmaan na kakapatay pa lang ay magsisindi na ulit. Kabanata 1634. Isang grupo ng mga Polaka sa balon ang sumasalungat sa amin, natatakot akong hindi ninyo kakayanin ang presyo. Bigla, nang ang sobrang labanan sa mundong ito ay malapit ng maganap muli, isang malamig na tinig ang biglang nagmula sa likuran ng 7 kataas-taasang nilalang mula sa labas ng domain. Mayroong isang napakalaking masamang hangarin at sinundan ng kanilang mga mata. Sa sandaling ito, sa likuran ng 7 kataas-taasang nilalang mula sa labas ng domain, 3 figure ang naglalakad sa kawalan. Ang nasa gitna ay isang banata na nasa 20 taon, hindi, ito ay isang babaeng nagkunwaring lalaki ang dalaga, siya ay mukhang napakagwapo sa damit ng mga lalaki, mayroon siyang pinakamagandang mga katangian ng mukha sa mundo, at naglalabas ng aura ng isang hari na naghahari sa mundo sa kanyang buong katawan, na nagpapahirap na alisin ang mga mata sa kanya. At sa tabi ng babaeng nagkunwaring lalaki ay nakatayo ang 2 kataas-taasang makapangyarihan na parang tore, ang 3 sa kanila ay naglakad lamang ng ganoon, ngunit ang lahat na nakakita sa 3 figurang ito ay ipinukol ang kanilang mga mata sa babae sa kanyang katawan, ang isang babae ay nagtataglay ng gayong aura ng isang hari na naghahari sa mundo, na parang gusto niyang makipagkompetensya sa mga bayani ng mundo, na nagpapapayuko sa lahat ng lalaki sa mundo para sa kanya. Gamit ang gayong aura, kahit ano pa man ang pinagmulan ng babaeng ito, malalaman ng mga tao ang kanyang pagiging pambihira. Ginoo, sa isang iglap, ang ikinagulat ng lahat ng kataas-taasang nilalang sa Deo Guangyo ay ang 7 kataas-taasang makapangyarihan mula sa labas ng domain ay yumuko bilang mga makapangyarihan sa pagdating ng babae. Gayunpaman, ang babaeng nagkunwaring lalaki ay hindi nagbigay pansin, at ang kanyang mga mata na parang hari ay direktang tumingin sa mga kataas-taasang makapangyarihan ng Yao Guangyo. Dangtang Yao Guangyo, kayo lang ba ang makakapasok sa entablado? Saan ang Mangmang na Junior, bakit hindi ka pa magmadaling umalis? Galit na umungol ang kataas-taasang makapangyarihan ng Condor Eagle Castle, at ang kataas-taasang tinig ay parang kulog na nagiging isang nakakatakot na puwersang pumupuno sa hangin. Ang maliit na kataas-taasang nilalang ng 3 pagsubok na nagsanay ng daan-daang taon, anong karapatan mong maging mayabang sa harap ko?
Ang ekspresyon ng babae ay hindi galit ngunit maringal, at isang malawak at makapangyarihang aura ang agad na sumabog mula sa katawan na parang isang pinuno ng mundo. Ang aurang iyon ay may dalang puwersa ng langit at lupa. Ang ganitong uri ng puwersa ay maaari lamang taglayin ng kataas-taasang makapangyarihan. Ito ay, ang kataas-taasan. Sa isang iglap, habang pinakawalan ng babae ang kanyang aura, lahat ng kataas-taasang nilalang sa Yaoguang domain ay nagulat. Kataas-taasan ng isang pagsubok. Nakarinig ng mga salitang ito na nagmumula sa unahan, ang buong mundo ay agad na nalugmok sa isang lubhang nakakatakot na pagkabigla. Paano ito posible? Ang babae ay mga 23 o 4 na taong gulang lamang, paano siya naging kataas-taasan? Imposible, paano magkakaroon ng gayong nakakatakot na henyo sa mundong ito? Kahit na nagsimula siyang magsanay mula sa sinapupunan hanggang sa edad na ito, hindi pa rin niya maabot ang antas na ito. Maaaring hindi lamang siya 23 o 4 na taong gulang. Kung hindi, bakit siya magiging kataas-taasan? Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga hindi kapani-paniwalang nakakagulat na mga tinig ay nagsama-sama. Lubos na hindi kapani-paniwala ang lakas na ipinakita ng babaeng naghahari sa mundo. Walang nakarinig kailanman ng 23 o 4 na taong gulang na kataas-taasan. Sa sandaling ito, si Yehan ay mayroon ding mga pagsabog ng pagkatakot sa kanyang mukha, hindi pa niya narinig ang isang napakabatang kataas-taasan. Hindi, ang dalagang ito ay mga 23 o 24 na taong gulang lamang. Walang mali doon. Huminga ng malalim si Haring Helian, ngunit ang pagkabigla sa kanyang mga mata ay hindi pa rin napipigilan. Sa kanilang antas, hindi mahirap makita ang tunay na edad ng isang tao, ngunit dahil dito, ang mga kataas-taasan ay lubos na nagulat. Paano ito posible? Sa loob ng libu-libong taon, ang henyo sa lupain ng lahi ng tao ang pinakamabilis na nakalusot sa kataas-taasang kaharian. Ang henyo ay ang Invincible Swordmaster. May tsismis na ang Invincible Swordmaster ay nakalusot sa kataas-taasang kaharian sa edad na 26 at nakalusot sa Immortal Realm sa edad na 30. Ito ay nakakagulat na sa kasaysayan ng mga henyo sa lahi ng tao, at ang babaeng ito ay nakalusot sa kataas-taasang kaharian ng mas maaga kaysa sa Invincible Swordmaster. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga mata ng mundo ay nahulog sa babaeng nagkunwaring lalaki, at ang nakakagulat na kulay ay halos nalunod sa mundo, at ang liwanag na namulaklak mula sa babae ay lubos na nalampasan ang ningning ng mga henyo ng buong mundo ay natakpan, kahit sina Ruli Hentian, Du Guyao, at Yan Yulan, ang tatlong napakalaking henyo na sikat sa Yao Guangyo, ay mukhang madilim sa harap ng babaeng naging kataas-taasang babae na ng kapahamakan. Sino ang mga taong ito? Upang makalinang ng gayong nakakatakot na henyo, gaano kaya kalakas ang mga puwersa sa likuran niya? Gamit ang gayong henyo, sa edad na ito, kahit sa Central God Territory, kung saan nagtitipon ang mga henyo ng 4 na lahi, natatakot akong mahihirapan na makahanap ng isang taong makakatayo balikat sa kanya. Seryosong sinabi ni Wu Zhenguang. Sa buong mundo, maliban sa nakakagulat na aura na kumakalat, walang tunog, kahit ang mga kataas-taasang nilalang sa Yaoguang domain ay tahimik sa sandaling ito, at makikita nila ang buong leopardo mula sa isang sulyap. Mula sa babaeng ito, mahahalata nila kung gaano nakakatakot ang kapangyarihan ng mga Diyos. Gayunpaman, nang ang langit at lupa ay sabay-sabay na tahimik, ang babaeng nagkunwaring lalaki ay dahan-daang sinuri ang lahat sa mundo gamit ang mga mata na kasing lalim ng kalawakan. Hindi ko inaasahan na ang henyo ng Yao Guangyo ay ganoon ka hindi karapat-dapat. Tandaan, sa susunod na ituturo ko ang aking espada sa Yao Guangyo, kung hindi kayo susuko, ang asul na langit ng Yao Guangyo ay magiging dagat ng dugo. Ang walang pakialam at mapagmataas na tinig ay naihatid sa pagitan ng langit at lupa, at ang mga nakarinig nito ay nagulat, na parang nakikita na nila kung anong uri ng nakakagulat na labanan ang haharapin ng Yao Guangyo. Sa buong mundo, kahit na ang kataas-taasan ay nagulat sa sandaling ito, walang tinig ng pagtutol na nagmumula sa kanilang mga bibig. Walang nakakaalam ng pinagmula ng kabilang panig sa ngayon. Kabanata 1635. Sa kawalan, ang babaeng nagkunwaring lalaki ay unti-unting umalis. Sa likuran niya, may 9 na nakakatakot na kataas-taasang nilalang na nagbabantay sa kanya. Gayunpaman, kahit na sila ay kataas-taasan, wala silang anumang pagmamataas sa harap ng babaeng ito. Walang nakakaalam na pagkatapos ng katahimikan sa loob ng libu-libong taon, sa lupain ng lahi ng tao, sila ay babangon muli at ibabalik ang prestihiyo ng nakaraang lahi. Nakita ang pag-alis ng babae sa ilalim ng proteksyon ng 9 na kataas-taasan, ang pagkabigla sa mga puso ng lahat sa mundo ay hindi pa rin humuhupa.
Ang espada ay nakaturo sa Yaoguang Domain, ang dugo ay nagpapakulay sa asul na langit, napakaganda ng tono. Ang kataas-taasang matanda ng Swordmaster ay may malamig na ekspresyon. Ang mga salitang ito ay walang alinlangang isang hamon sa sobrang kapangyarihan ng buong Yaoguang Domain. Pero na, tingnan natin ang mga sinaunang guho, baka malaman natin kung saan sila nanggaling. Sa isang iglap, ang nangungunang 10 kataas-taasang nilalang ay nagmadaling sumugod ng isa-isa. Ngayon na wala na ang sagabal ng mga dayuhang kataas-taasang nilalang na ito, ang mga sinaunang guho ang target ng lahat. Nakita ito, ang mga disipulo ng lahat ng pangunahing puwersa ay sumunod din. Ang ilan na dumating dito ang mga casual na tagapaglinang ay hindi rin tumigil. Bagaman ang mga sinaunang guho ay napuntahan na ng grupo ng mga malalakas na tao mula sa labas ng domain, maaaring wala nang natitira. Nasaan ang batang iyon na si Yehan? Hindi ba siya pumunta rito? Tinitingnan ng mga figure sa buong kawalan at nagmamadaling sumugod, nagsalubong ang mga kilay ni Haring Wusheng at sinabi. Paano naman mawawala ang batang iyon sa isang masiglang tagpo? Dahil na-notify na tayo ng walang katiyakan, sa tingin ko ay dapat siyang nasa gitna ng karamihan. Pumasok muna tayo sa mga sinaunang guho at tingnan. Ang grupo ng mga malalakas na dayuhan kanina ay hindi dapat maliitin. Si Haring Helian at Haring Wusheng ay pupunta sa mga sinaunang guho dahil syempre sina Helian Waki at Ren Zhongshan ang nag-notify sa kanila, at sina Yehan at ang iba pa ay talagang nag-aalala. Agad, sina Haring Helian at Haring Wusheng ay dumaan sa mga ulo ng karamihan. Bilang mga kataas-taasang nilalang, ang kanilang bilis ay hindi maitutulad sa mga ordinaryong tao. Hindi nagtagal, si Yehan ay nakisalamuha sa mga disipulo ng Medicine Valley at napunta sa pasukan ng maliit na mundo. Si Yehan ay lubos ding mausisa sa grupo ng mga malalakas na tao mula sa labas ng domain kanina. Kung ikukumpara sa kanya, maaari lamang siyang maging alipin niya, at mula sa mga salita ng babae, naramdaman ni Yehan ang nakakagulat na ambisyon ng babae. Pagkatapos ng lahat, ang paglusot sa kataas-taasang kaharian sa edad na 23 o 14, ang ganitong uri ng lakas ay lubos na sinira ang alamat na nilikha ng Invincible Supreme 1,000 taon na ang nakakaraan. At ngayon, mula sa maliit na mundong natuklasan ng malakas na taong ito mula sa labas ng domain, marahil ay malalaman natin ang pinagmulan ng mahiwagang malakas na tao mula sa labas ng domain. Pagkatapos pumasok sa maliit na mundo, mararamdaman ng lahat na ang aura sa pagitan ng langit at lupa ay lubhang malakas, at ito ay isang bihirang paraiso. Gayunpaman, halos lahat ng mga mata ay naaakit ng isang estatwa sa malayo nang dumating sila dito. Ang estatwang iyon ay tumutusok ng diretso sa langit, mas mataas ito kaysa sa anumang bundok sa mundong ito, mas kahanga-hanga pa. Pagkatapos makita ang lugar na ito, si Yehan ay papalapit na sa estatwa, at sa oras na ito, may kabuoang 13 kataas-taasang nilalang na nakarating sa kawalan sa harap ng estatwa, nakatitig sa estatwa ng isa-isa. Ito ang estatwa ng Kangqing Holy Emperor. Siya ay isa sa mga nangungunang makapangyarihan ng Kangklan libu-libong taon na ang nakakaraan. Paano natagpuan ng grupo ng mga dayuhang makapangyarihan ang lugar na ito kanina? Maaaring sila ay imposible. Ang Kangklan ay nawala na libu-libong taon na ang nakakaraan. Paano pa sila mag-e-exist sa mundong ito? Nagyelo ang mga ekspresyon ng mga kataas-taasang nilalang sa sandaling ito. Ang Kangklan ay isa sa 12 sinaunang angkan. Ang Kangklan sa kanyang kasagsagan ay halos naghahari sa buong lupain ng lahi ng tao. Si Yehan ay napunta sa harap ng estatwa. Ang estatwa ay napakatangkad. Ang lahat na nakatayo sa kalangitan ay makakatingin lamang sa estatwa. Ang estatwa ay tila isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, may hawak na isang higanteng sibat, ulo sa langit, paa sa lupa, na may mapagmataas na pagsuwi sa mga karaniwang tao, puno ng sigla. Nang ang lahat ng kataas-taasang nilalang ay tumingin sa estatwang ito, lahat sila ay may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha, dahil ang estatwang ito ay isa sa mga nangungunang makapangyarihan ng Kangklan na sumikat libu-libong taon na ang nakakaraan. At ang grupo ng mga malalakas na tao mula sa labas ng domain ay madaling mahanap ang lugar na ito, dapat silang may hindi mapaghihiwalay na kaugnayan sa Kangklan, at malamang na ang kabilang panig ay orihinal na isang miyembro ng Kangklan. Ito ay dapat ding isang estatwa ng mana, ngunit ngayon ay walang aura ng kapangyarihan sa estatwang ito. Tila ang manang ito ay kinuha na ng babaeng iyon. Galit na sinabi ng kataas-taasang matanda ng Jansong. Hindi madali para lumitaw ang isang sinaunang guho, ngunit ito ay minana na ng iba. Ngayon, maaari lamang tayong tumingin muli dito, umaasang makakuha ng isang bagay. Sabay-sabay na sinulyapan ng lahat ng kataas-taasan ang mundo.
Sa isang iglap, ang mga mata ng mga kataas-taasan na nakikipaglaban-laban sa kaaway ng magkasama kanina ay kumislap ng matalim. Sa labas, maaari silang pansamantalang magkaisa, ngunit sa loob, maaari lamang tayong umasa sa ating sariling kakayahan. Agad, ang mga figure ng mga kataas-taasang nilalang ay naging mga agos ng liwanag sa kalangitan at lumipat patungo sa lahat ng direksyon ng mundo. Tiyak na susuriin nila ang isang bahagi ng sinaunang guhong ito at hahanap ng mga oportunidad. Nakita ito, si Yehan ay sumugod din sa parehong direksyon sa kalangitan. Bukod dito, isinuot din ni Yehan ang kanyang damit na parmasyutiko na pag-aari ng isang apat na bituing alkmista. Ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay isang alkmista, hindi si Yehan, malamig. Sa kasalukuyan, libu-libong tagapaglinang ang nagtipon sa sinaunang guhong ito. Kung makakakuha sila ng isang bagay ay nakasalalay sa pagkakataon at lakas. Kung may pagkakataon ngunit walang lakas, mahirap panatilihin ang pag-aari nila. Si Yehan ay lumipad sa kalangitan, nakatingin pababa, may mga tagapaglinang na nag-aagawan, nakikipaglaban ng magkasama, ito ay pansamantala lamang, sa sandaling maraming tao ang makatuklas ng kayamanan, ang ganitong uri ng pakikipaglaban ay malamang na kumalat saan man ito ay nagdulot din kay Yehan na maging maingat. Sa sandaling ang kanyang pagkakakilanlan ay mailantad dito, ito ay magiging napakamapanganib. Hoy! Iyon ay isang hardin ng gamot. Sa oras na ito, si Yehan ay biglang bumaba mula sa kalangitan, dahil mayroong isang hardin ng gamot sa lambak sa ibaba, siksik na puno ng mga halamang gamot na lumalaki dito, at ito ay lubhang lantian, at maliwanag na walang nakatapak dito. Isang masigasig na tingin ang kumislap sa mga mata ni Yehan. Ang mga gamot sa hardin ng gamot na ito ay sapat na para sa kanya upang makalikha ng napakaraming gamot. Agad, sinimulan ni Yehan na kolektahin ang mga gamot na ito. Ang mga gamot sa hardin ng gamot na ito ay marahil medyo matanda na. Mahaba ang buhay, puno ng mga katangian ng gamot, mahirap makita sa labas. Ngayon na nakita niya ito, syempre ay ilalagay ni Yehan ang lahat ng mga gamot na ito sa kanyang bag, kahit na ang Sumeru Precepts ay hindi kasya, mayroon pa rin siyang espasyo ng mundo ng Taoismo. Kabanata 1636. Ito ay Lingshan Grass, ang mga gamot para sa paglikha ng ikapitong baitang na gamot, pati na rin ang Purple Salvia Miltiriza at Bea Kaulo. Ang mukha ni Yehan ay puno na ng kagalakan. Ang mga gamot ni Go ay mas bihira pa, at ayon sa pansamantalang natuklasan ni Yehan, may mga gamot para sa paglikha ng unang baitang na gamot hanggang sa ikapitong baitang na gamot. Ang hardin ng gamot na ito ay sumasakop sa 1 kilometro ang lapad, at sa lalong madaling panahon, sa mabilis na pagkolekta ni Yehan, kalahati ng mga gamot ay nakapasok na sa bulsa ni Yehan. Hoy, Zuan Lingzi, ang gamot para sa paglikha ng ikawalong baitang na gamot. Ang lumitaw sa harap ni Yehan ay isang purple Ganoderma lucidum na kasing laki ng dalawang palad ng isang nasa hustong gulang. Ito ang gamot para sa paglikha ng ikawalong baitang na gamot. Maraming mga gamot ang naitala sa mga tala ng Alkaimaya ng Yinyang Venerable. Alam ni Yehan na ang ganitong uri ng mahiwagang Ganoderma ay napakahirap makita sa labas, kahit na ang mga gamot para sa paglikha ng ikawalong baitang na gamot sa Medicine Valley ay marahil kakaunti. Iyon ang hardin ng gamot, tara na, bumaba tayo at tingnan. Sa sandaling ito, may nakadiscover sa hardin ng gamot sa lambak, na nagdulot kay Yehan na magkunot ng noo, at ang bilis ng pagkolekta ng mga gamot ay biglang bumilis. 4 o 5 figure ang lumapag sa lambak, lubos na hindi pinapansin si Yehan, ang kanilang mga masigasig na mata ay naaakit na ng mga halamang gamot. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga gamot sa hardin ng gamot ay nakolekta na ng ilang tao, at nakakuha si Yehan ng higit sa 10 gamot para sa paglikha ng ikapitong baitang na gamot. Bukod dito, nakakuha rin si Yehan ng 4 na gamot para sa paglikha ng ikawalong baitang na gamot, at mayroong napakaraming gamot para sa paglikha ng ikapitong baitang na gamot. Si Yehan ay kumita ng malaki mula lamang sa hardin ng gamot na ito. Gayunpaman, habang malapit nang umalis si Yehan, nakita niya ang 5 figurang iyon na biglang hamarang sa harap ni Yehan. Kaibigan, bagaman ayaw naming masaktan ka bilang isang alkmista, hindi ba dapat mong ibahagi ang mga gamot na nakuha mo? Kalmadong tiningnan ng isang lalaki si Yehan. Umalis. Gayunpaman, ang sumagot sa kanila ay isang napaka-nakakatakot na apoy. Ang banal na apoy ng Suzaku ay kumalat, at maging ang lupa ay sinunog na parang uling, na nagdulot ng pagbabago sa mga ekspresyon ng 5 tao, at nagmadali silang umatras. Nasaan ang tao? Sino ang lalaking iyon? Pagkatapos mawala ang mga apoy, si Yehan ay nawala na ng walang bakas. Hindi dahil natatakot siya sa 5 taong ito, ngunit dahil ayaw ipakita ni Yehan ng sobra.
Ang kapangyarihan ay ang kanyang label na mas mabuting huwag itong ipakita. Pagkatapos umalis sa hardin ng gamot, nagpatuloy si Yehan. Ang maliit na mundong ito ay napakalawak at walang garantiya na may mga bihirang kayamanan sa isang lugar. Gayunpaman, sa daan, ang mga pagpatay ay patuloy na nagaganap sa maliit na mundong ito. Para sa mga kayamanan, kung minsan ang pinakamagandang mga kasama ay maglalaban at ang dugo ay agos na parang ilog. Si Yehan ay huminto at nagpatuloy sa maliit na mundong ito, ngunit maliban sa hardin ng gamot na natuklasan niya kanina, wala nang ibang nakuha si Yehan. Pagkaraan ng 3 oras, sa paningin ni Yehan, isang malaking anino ng palasyo. Ang palasyong ito ay permanenteng nakatayo sa lupa na may taas na 100 metro at ang lugar nito ay lumawak hanggang 500 metro. Mula sa malayong kalangitan, ang palasyong ito ay napakaganda. Pagkatapos makita ang lugar na ito, nagliwanag ang mga mata ni Yehan at nagmadali siyang lumipad patungo sa palasyo sa kawalan. Habang papalapit siya sa palasyo, natuklasan ni Yehan na maraming tagapaglinang ang pumapasok sa palasyo ng isa-isa. Maliwanag, natuklasan niya na maraming tao dito, at maraming tagapaglinang ang nakapasok na rito. Ang palasyo ay napakaganda at naglalabas ng sinaunang kapaligiran, na parang ang palasyong ito ay umiral na sa maliit na mundong ito sa loob ng napakaraming taon, at nakaranas na ng mga pagbabago. Si Yehan ay lumutang pababa mula sa kalangitan, nakatingin pa itaas, mayroong daan-daang mga hakbang sa harap ng palasyo, umaabot pa itaas, parang hagdan, at sa itaas ng pintuan na pumapasok sa palasyo, mayroong isang pilak na kawit na ipininta sa bakal. Parang salitang kang. Ang buong palasyo ay sumasakop sa isang radius na 500 metro, at ang dragon ay lumuluwa ng mga perlas. Sa labas ng palasyo, may mga puting jade na mga hakbang na mukhang napakaganda. Huminga ng malalim si Yehan, ang damit ng parmasyutiko ay umihip sa hangin, umakyat siya sa puting jade na mga hakbang ng hakbang-hakbang, dumaan sa pintuan papasok sa palasyo, at ang nakita ni Yehan ay isang malaking sa pangunahing bulwagan. Sa pangunahing bulwagan, may mga sinaunang haligi ng bato na nakatayo ng isa-isa. Sa mga haligi ng bato, may mga disenyo ng mabangis na mga halimaw at hayop na inukit sa mga ito. Sa itaas ng mga haligi ng batong ito, mayroong isang malawak na puti, na kumalat sa itaas na parang ulap, na kasing taas ng 40 hanggang 50 metro. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at tumingin sa itaas. Pagkatapos, sa pagkagulat ni Yehan, ang kanyang malinaw na paningin ay hindi kayang makita ang puting mga ulap. Mula sa labas, ang palasyong ito ay kasing taas ng 100 metro, ngunit ang taas ng mga ulap na ito ay 40 hanggang 50 metro lamang. May isa pang palapag ba sa itaas nito? Mapag-isip ang mga mata ni Yehan, at agad, ang mga mata ni Yehan ay muling nag-scan sa buong pangunahing bulwagan, walang pasukan sa ikalawang palapag sa paligid, at ang mga pumasok sa palasyo kanina ay tuluyan ng nawala ng walang bakas. Nakita ito, muling tinitigan ni Yehan ang puting ulap sa itaas ng kanyang ulo, isang kislap ng liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, at pagkatapos, ang katawan ni Yehan ay naging isang sinag ng puting liwanag at sumugod sa lugar. Nawala sa puting ambon. Nang muling lumitaw si Yehan, natuklasan niya na nakarating siya sa isang kakaibang bulwagan, kung saan ang mga nakasisilaw na hiyas ay nakaukit sa mga dingding sa paligid ng bulwagan, na nagpapaliwanag sa buong bulwagan na parang liwanag ng araw. May paparating na naman. Tinitingnan si Yehan na lumitaw sa bulwagang ito, ang mga tagapaglinang na dumating dito sa simula ay sabay-sabay siyang sinulyapan. Sinundan ng mga mata ni Yehan at sinuri ang nakaraan, at agad na natuklasan na ang mga tao dito ay talagang isang, halo-halong isda at dragon. May mga disipulo ng Lijian Mountain Villa, Shuangkong Mountain, Jianzhong, Xiniangbao, Shiyulo, Ice Palace, at maraming casual na tagapaglinang. Kabanata 1637. Ang mga disipulong ito ng sekta ay nagtipon sa bulwagang ito. Sa sandaling ito, may mga figurang sumusuntok sa 3 pintuan na may mga hadlang na nagdudulot ng nakakatakot na mga tunog ng pagbanggaan mula sa buong bulwagan. Maingat na tumitig si Yehan, at nakita na ang 3 mga pintuan ng hadlang ay ipinamahagi sa 3 lokasyon ng pangunahing bulwagan. Sa 3 mga pintuan ng hadlang ay nakasulat ang 3 malalaking titik na araw, buwan, at bituin, na napakaganda. Kahit na sa ilalim ng pag-atake, hindi ito masisira. Ang hadlang na ito ay napakaganda. Ang mga sapat lamang na malalakas ang makakapasok. Mula sa simula hanggang ngayon, 6 na tao lamang ang nakapasok. Alin sa mga taong ito na makakapasok ay hindi isang makapangyarihang henerasyon, tulad ni Na Duguao, Yan Yulan, Yi Yu, Yuan Feng, Ling Chanhei, Li Renxiao, sino ang makakahambing sa kanila.
Nakarinig nito, si Yehan ay napunta sa harap ng pintuan ng hadlang na inukit ang salitang botohan, at nakita na sa pinagsamang pagsisikap ng mga tagapaglinang na iyon, hindi ito may galaw, at ang nakakatakot na puwersa ng pagbanggaan ay naging mga alon ng kapangyarihan ang kumalat sa harap ng pintuan ng hadlang. Sa sandaling ito, nakita ko si Yehan na humakbang pasulong laban sa alon ng kapangyarihan, ang kanyang puting damit ng parmasyutiko at mahabang buhok ay umihip sa hangin sa ilalim ng paghampas ng puwersang iyon, dahan-daang naglalakad patungo sa harap ng pintuan ng hadlang. Sino ang lalaking ito? Maaaring gusto niyang igalaw ang pintuan ng hadlang na ito gamit ang kanyang sariling lakas. Nakita ito, ang mga tagapaglinang sa harap ng pintuan ng hadlang na ito ay lahat ay tumigil, at ang kanilang mga mata ay nahulog kay Yehan. Ang lalaking ito ay isang apat na bituing alkmista, at siya ay nasa kalagayan lamang ng konsentrasyon. Sino ang taong ito? Noong nakaraang panahon, narinig ko na si Shen Luoyang sa listahan ng mga bayani ay naging isang apat na bituing alkmista na may kalagayan ng konsentrasyon, at si Yehan ay naging isang apat na bituing alkmista na may kalagayan ng tungyo. Ang mga nagawa ng 2 taong ito sa alkaymaya ay sapat na upang magulat sa mga tao. Hindi ko inaasahan na makakakita ng isang taong naging isang apat na bituing alkmista sa kalagayan ng konsentrasyon dito. Hoy, tingnan ninyo ng mabilis, ang lalaking ito ay may sirang braso rin, siya ba iyon? Hindi. Nakita ko na ang larawan ni Yehan, at ayon sa balita mula sa Medicine Valley noong nakaraang panahon, si Yehan ay nasa huling yugto pa rin ng Tungyu Realm, kaya imposible na makapasok sa Concentration Realm ng napakabilis, kaya ang taong ito ay hindi si Yehan. Nakarinig ng mga tinig na ito sa paligid niya, ang mga disipulo ng Jansong ay matalim na tumitig sa likod ni Yehan. Kuya Yuan-chun, ang taong ito ba si Yehan? Tumingin ang disipulo ng Eagle Fort kay Yuan-chun at nagtanong. Nakarinig nito, tiningnan ni Yuan-chun ang likod ni Yehan at malamig na umungol, at sinabi, kung manggahas siyang lumitaw dito, malamang na ayaw na niyang mabuhay. Ang mga salitang ito ay walang alinlangang tinanggihan ang pagkakakilanlan ni Yehan. Sa mga tagapaglinang dito, maraming nakakaalam sa pangalan ni Yehan, ngunit si Yuan-chun lamang marahil ang nakakita sa kanya ng harapan. Agad, sa ilalim ng kanilang titig, sa harap ng pintuan ng hadlang, nanginginig ang palad ni Yehan, at ang nakakatakot na banal na apoy ng Suzaku ay agad na pinakawalan, na nagdulot ng pagkapunit sa orihinal na hindi masisira na pintuan ng hadlang, at si Yehan ay agad na pumasok dito. Napakadali. Sino ba talaga ang lalaking ito? Nakita ang tagpong ito, nagulat ang mga mukha ng mga tao sa harap ng pintuan ng hadlang. Sa mga batang Panginoon na pumasok sa unahan, maliban kina Dugwao at Yan Yulan, ang iba ay nagsikap ng husto upang buksan ang pintuan. Ang pintuan ng hadlang, ngunit ang apat na bituing alkmista sa harap niya, na hindi pamilyar sa mga tao dito, ay ginawa ito ng madali. Pagkatapos makapasok sa pintuan ng hadlang, ang ikinagulat ni Yehan ay ang lumitaw sa harap niya ay isang malawak na kalawakan ng mundo ng mga bituin. Sa paligid niya, mayroong bilyon-bilyong mga bituin na kumikislap ng liwanag ng mga bituin. Ang larawang iyon ay mukhang perpekto, habang si Yehan ay nakatayo sa mundong ito ng mga bituin at tinitingnan ang lahat sa paligid niya. Ito pala ay isang mundo ng mga bituin. Itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay ng espada, at ang 3 titik na araw, buwan, at bituin ay inukit sa 3 mga pintuan ng hadlang sa bulwagan, at si Yehan ay dumaan sa pintuan ng bituin, kaya pagkatapos makapasok sa pintuan ng hadlang, siya ay napunta dumating sa mundong ito ng mga bituin. Bigla, habang ang mga kaisipang ito ay sumisibol sa isipan ni Yehan, nakita niya na ang mundo ng mga bituin sa paligid ni Yehan ay sumailalim sa napakalaking pagbabago sa isang iglap. Ang bilyon-bilyong mga bituin ay tila naging walang katapusang mga sinag ng nakapipinsalang liwanag. Ang liwanag na lumabas ay nagdulot ng pagiging lubhang nakakatakot ng buong mundo ng mga bituin. Naramdaman ito, nagsalubong ang mga kilay ni Yehan, at ang longevity sword ay agad na lumitaw sa kanyang palad. Ang kapangyarihan ng pagkawasak na namumulaklak sa mundong ito ng mga bituin ay nagparamdam sa kanya ng panganib. Whoosh! Bigla, isang bituin ang naging isang bituing bumagsak, parang isang meteorite na bumabagsak mula sa kalangitan, sumabog patungo kay Yehan mula sa malayong madilim na kalangitan. Hindi maganda. Nagulat si Yehan, at ang longevity sword ay sinalubong siya na parang kidlat. Sa isang iglap, ang pagbanggaan ng mga bituin at ng longevity sword, isang tunog ng pagbanggaan na umalangaw-ngaw sa buong kalawakan ay umalangaw-ngaw sa mundong ito ng mga bituin sa loob ng mahabang panahon. Kabanata 1638.
Ang tunog ng pagbanggaan na umalog sa buong kalawakan ay umalingaw sa loob ng mahabang panahon, ang pagbanggaan ng mga bituin at ng longevity sword, ang pagsabog ng liwanag ay nagparamdam kay Yehan na parang ang kanyang mga mata ay mabubulag sa sandaling ito, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga bituin ay nagbanggaan, na nagdulot kay Yehan na umatras ng 10-10 metro sa mundo ng mga bituin. Napakalakas na bituin. Seryoso ang mga mata ni Yehan, at ang lakas ng pag-atake ng mga bituin ay marahil walang hanggan na malapit sa isang maliit na marangal. Agad, ang buong katawan ni Yehan ay nanginginig, at ang lahat ng uri ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay pinakawalan. Sa harap ng mga pag-atake ng mga bituin, kahit siya ay hindi nang ahas na maging pabaya. Buzz! Bigla, pagkatapos mahulog ang pag-atake ng unang bituin, ang buong kalawakan ay nagkagulo, at ang bilyon-bilyong mga bituin ay tila kinulong si Yehan sa sandaling ito, at ang mga bituin ay isa-isang bumagsak mula sa kalangitan sa gabi. Sa isang tagpo, tila ang mundo ay nawawasak, at si Yehan ay nasa gitna ng pagkawasak na ito. Nakita ito, nanginginig ang puso ni Yehan, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkatakot. Ang lalong ikinatakot niya ay sa mundong ito ng mga bituin, hindi siya makapasok sa mundo ng Xuanman, na parang ang mundong ito ng mga bituin ay may nakakatakot na puwersa ng pagkulong. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo ng may pagkabigla, at sa kalaliman ng kanyang mga mata, may lumitaw na isang tanawin ng mga bituin na sabay-sabay na bumagsak, tinatakpan ang buong mundo ng mga bituin, at si Yehan ay lubos na nasa ilalim ng pag-atake ng mga bituing ito. Sa mundong ito ng mga bituin, siya ay wala ng matatakasan, at hindi na siya mapipigilan. Maaari lamang niyang panoorin ng walang magawa habang ang mga bumabagsak na mga bituin ay nilalamon ang kanyang katawan. Sa pagsabog na iyon ng puting liwanag, ang figure ni Yehan ay nawala ng walang bakas. Hindi pa ako pwedeng mamatay, hindi ako pwedeng mamatay. Umiyak at sumigaw si Yehan mula sa kalaliman ng kanyang puso habang bumabagsak ang nakapipinsalang kapangyarihan, ang kanyang mukha ay napangiwi at nakakatakot. Puff! Sa huli, isang bangkos ng dugo ang sumabog mula sa bibig ni Yehan, ang kanyang mukha ay naging lubhang mapotla, at ang kanyang espiritu ay nasa kalagayan ng kahinaan, na parang malapit na siyang mahulog. Nahit ka na ng ilusyon ng pormasyong ito. Sa oras na ito, isang malamig na tinig ang nagbalik sa malabo na kamalayan ni Yehan. Nakarinig nito, tumingin si Yehan. Nasa mundong iyon pa rin siya ng mga bituin, at may bilyon-bilyong mga bituin na kumikislap sa kalawakan sa paligid niya. Ang pagkakaiba ay isang babaeng may itim na belo ang lumitaw sa harap ni Yehan. Ang babae ay nakaupo ng nakadapa na parang nagsasanay. Ilusyon. Nanlalamig ang puso ni Yehan. Ang ilusyon na ito ay napakakatakot at napakatotoo. Kung hindi dahil sa sandali ng pagkamatay, nagpanatili pa rin siya ng kaunting immortalidad, binabantayan ang huling kaunting kaliwanagan ng altar. Patay na siya. Napakalakas mo kaya't nakaligtas ka. Muling sinulyapan ng babae si Yehan, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagsasanay. Nakaligtas siya sa nakakatakot na ilusyon dahil sa isang kayamanan mula sa palasyo ng yelo, ngunit kahit na ganoon, si Yan Yulan ay malubhang nasugatan. Ang nakakatakot na ilusyon ay tunay na bangungot ng isang tagapaglinang. Kumislap ang mga mata ni Yehan na may takot. Sa pagkakataong ito, siya ay talagang mapalad. Agad, ang kapangyarihan ng buhay sa katawan ni Yehan ay umikot sa kanyang buong katawan, at siya ay nasa ilusyon. Ang sugat na kanyang natamo ay tuluyang gumaling sa loob ng wala pang isang minuto, at nakaramdam siya ng puno ng enerhiya. Pagkatapos, tiningnan ni Yehan si Yan Yulan na nakaupo ng nakadapa. Narinig na niya ang pangalan ng kabilang panig, at ang dalawa ay nagkita na minsan sa Yinyang Underground Palace ng Great Chu Dynasty, ngunit hindi ito alam ni Yehan noon. Ang kabilang panig ay isa sa tatlong masasamang nilalang sa Yao Guangyo, ngunit kahit na nakita na niya ito, hindi pa rin alam ni Yehan kung ano ang itsura ni Yan Yulan. Kahit na mapanood ni Yehan sa pamamagitan ng malinaw na paningin, hindi pinili ni Yehan na gawin iyon. Malubha ba ang iyong sugat? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Yehan at sinabi, "Kung ako sa iyo, iisipin mo muna kung paano makalabas sa pormasyong ito, sa halip na gumawa ng mga dahilan para makipag-usap." Binuksan ni Yan Yulan ang kanyang mga mata at sinulyapan si Yehan, pagkatapos ay nagpatuloy sa paggaling mula sa kanyang mga sugat. Nakarinig nito, ikinibit ni Yehan ang kanyang mga balikat. Sa sitwasyong ito, syempre ay wala siyang balak makipag-usap. Ito ay dahil lamang na sila ay nasa mundong ito ng mga bituin. Sila lang dalawa. Gusto lang malaman ni Yehan ang higit pa tungkol sa lugar na ito mula kay Yan Yulan. Iyon lang. Agad, umalis si Yehan ng mag-isa sa mundong ito ng mga bituin, at nagpatuloy sa pagsulong.
Ang mundong ito ng mga bituin ay kakaiba, dapat itong isang porma sayon, ngunit hindi pa nalalaman ni Yehan kung anong uri ng porma sayon ito. Nakita ito, muling binuksan ni Yan Yulan ang kanyang mga mata. Tinitingnan ng likod ni Yehan, huminga siya ng maluwag. Ngayon ay hindi na siya makagalaw. Kung may gagawin si Yehan sa kanya, hindi na siya makakalaban. Pagkatapos maglakad sa mundo ng mga bituin ng higit sa 10 oras, natuklasan ni Yehan na hindi niya kayang maabot ang dulo ng mundo ng mga bituin. Tila sa bawat paglalakad niya, ang mundo ng mga bituin ay lalaki. Hindi ito kailanman matatapos. Napakagandang porma sayon, maaari nitong palawigan ang distansya ng espasyo ng walang hanggan. Si Yehan ay nakatayo sa mundong ito ng mga bituin at nagsimulang magnilay ng mag-isa. Sa aklat ng mga sundalo na ibinigay sa kanya ng sinaunang baliw, mayroong ilang mga porma sayon upang palawigan ang distansya ng espasyo, ngunit hindi ordinaryo ang gusto na mag-ayos ng isang malaking porma sayon tulad ng nasa harap niya. Isang maliit na porma sayon ang maaaring gawin ito. Tumingin si Yehan sa kalawakan, ang bilyon-bilyong mga bituin na kumikislap sa mundong ito ng mga bituin, ito ay isang magandang larawan, ngunit si Yehan ay wala sa mood na pahalagahan ito. Sa ilalim ng obserbasyon ni Yehan, ang bilyon-bilyong mga bituin ay kumikislap. Wan Xingchen halos mapaikot ang ulo ni Yehan. Tumingin pataas si Yehan at tumingin ng 3 oras, na parang binilang niya ang lahat ng bilyon-bilyong mga bituin sa mundo ng mga bituin. Sa oras na ito, ang mga mata ni Yehan ay nahulog sa isang bituin na kumikislap ng mga pagsabog ng malakas na liwanag. Kung maingat mong obserbahan, makikita mo na ang bituing ito ay mas nakasisilaw kaysa sa mga bituin sa paligid nito. Agad, nagpatuloy si Yehan sa paglipat patungo sa kalawakan. Tinitingnan ang 4 na direksyon ng mundo, timog silangan, hilagang kanluran, nakakita siya ng 7 maliwanag na mga spot sa kalawakan ito. Ang 7 maliwanag na mga spot na ito ay konektado sa isang linya na sumasakop lamang sa buong mundo ng mga bituin. Ha! Big Dipper Galaxy Formation, kaya pala. Kabanata 1639. Dahan-dahang huminga si Yehan ng puting hangin. Mabuti na lamang at nakita na niya ang ganitong uri ng porma sayon sa 100 Soldiers Records. Bagaman ang Big Dipper Star River Formation ay isa sa mga porma sayon ng kalawakan, hindi ipinapakita ng 100 Soldiers Records ang paraan ng porma sayon, batas, ngunit may paraan upang sirain ito. Iniisip ito, si Yehan, na malapit nang lumabas sa porma sayon, ay nag-atubili sandali, pagkatapos ay umiling at ngumiti, hindi mo ako nahawakan sa Yinyang Underground Palace noon, kaya sa pagkakataong ito ay pabor mo. Agad, lumingon si Yehan at bumalik. Alam na niya na ito ay ang Big Dipper Galaxy Formation. Si Yehan ay natural na alam kung paano makalabas sa pormasyong ito, ngunit si Yan Yulan ay hindi naman sigurado. Sa lugar kung saan nagsasanay si Yan Yulan, muling lumitaw si Yehan, marahil ay nadama ang pagbabalik ni Yehan, binuksan ni Yan Yulan ang kanyang mga mata at sinulyapan siya, bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay, at sinabi, ano iyon? Sinabi ni Yehan, bumalik lang ako para sabihin sa iyo na nakahanap na ako ng paraan upang sirain ang porma sayon, gusto mo bang sumama sa akin? Nakarinig nito, isang kislap ng liwanag ang kumislap sa magagandang mga mata ni Yan Yulan, tinitigan niya si Yehan, at sinabi, kaya mo bang sirain ang pormasyong ito? Seryoso ka ba? Babae, kailangan ko bang magsinungaling sa iyo? Medyo walang salita si Yehan, ang babaeng ito ay tipikal na hindi naniniwala sa kanyang kakayahan. Kung gusto mong sumunod sa akin, sumunod ka. Kung gusto mong patuloy na tamasahin ang magandang tanawin dito, hindi ka mapapatawad. Sasamahan kita. Pagkatapos magsalita, lumingon si Yehan at umalis, bumalik upang ipaalam sa babaeng ito na may mabuting hangarin, ngunit siya ay hinamak pa rin ng kabilang panig, nakaramdam si Yehan ng kaunting hindi pagkagusto. Teka! Nakita ang pag-alis ni Yehan, hindi mapigilan ni Yan Yulan ang pagsabi, malubha ang aking sugat at hindi ako makagalaw sa ngayon, maaari mo ba akong hintayin? Nakarinig nito, lumingon si Yehan, tiningnan siya at sinabing may ngiti, bakit gusto mo pa ba akong samahan dito para pagalingin ang iyong mga sugat? Wala akong gaanong libreng oras. Ano naman ang gusto mo? Tanong ni Yan Yulanday na may bahagyang kunot ng noo. Hindi ko inaasahan na ang unang araw ng Palasyo ng Yelo ay ganoon ka hindi makatwiran. Dapat mong tanungin ang iyong sarili sa katanungang ito. Umiling si Yehan at sinabi, may dalawang pagpipilian, alinman ay ilalabas kita, o maaari kang magpatuloy dito ng mag-isa. Pagpapagaling, maghihiwalay na tayo ng landas. Nakarinig nito, huminga ng malalim si Yan Yulan, tinitigan si Yehan gamit ang kanyang magagandang malamig na mga mata, at sinabi, sige, ngunit mas mabuting huwag mo akong lokohin.
Huwag kang mag-alala, hindi ko kayang saktan ka sa unang araw ng Tangtang Ice Palace. Yumuko si Yehan, at agad na binuhat si Yan Yulan gamit ang isang kamay, binalot ang kanyang kanang kamay sa baywang nito, at itinaas ang kanyang katawan, habang ang dalawang jade na kamay ni Yan Yulan ay nakasabit na sa leeg ni Yehan. Nang ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng kontak sa balat, malinaw na naramdaman ni Yehan ang pag-alog ng macelan na katawan ni Yan Yulan, natatakot siya na ang mukha sa ilalim ng itim na belo ay tumutulo na ng pula. Naramdaman ang temperatura mula sa balat ng ibang tao at ang nakakahumaling na pabango ng katawan, si Yehan, na matagal nang hindi nakakaranas noon, ay nakaramdam ng pagbilis ng kanyang puso, huminga ng malalim, at ngumiti, ang bango naman. Nakarinig nito, ang mga mata ni Yan Yulan ay biglang sumabog ng masamang aura. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan ang baba ni Yehan. Ang masamang hangarin sa kanyang mga mata ay mas malala pa. Kung hindi niya nasugatan ang kanyang mga meridian sa ilusyon at hindi siya makagalaw, siya si Yehan, isang mag-aaral, ay tiyak na magbabayad ng presyo ngayon. Naramdaman ito, sinabi ni Yehan na may ngiti, huwag kang mag-alala, hindi ako ang uri ng taong sumasamantala sa panganib ng iba, ngunit upang maging tapat, talagang mayroon akong pagnanais na alisin ang iyong belo at tingnan ka ng personal. Kahit na ang isang babae ay may walang kapantay na hitsura, totoo pa rin iyon. Ilabas ito para pahalagahan ng mga tao, bakit ito itatago? Kung gayon ay ipinapayo ko sa iyo na huwag magkaroon ng gayong pag-uudyok. Ang malamig na tinig ni Yan Yulan ay nagyayelo. Kung gayon huwag mo akong pilitin, kung pipilitin mo ako, magagawa ko ang anumang bagay. Ang tinig ni Yehan ay umalangaw-ngaw sa mundo ng mga bituin, palayo ng palayo. Ang Big Dipper Galaxy Formation ay may teorya ng Gate of Life at Gate of Death. Kapag nagkamali ka, ito ay tiyak na mas nakakatakot kaysa sa ilusyon kanina. Ang life gate ng Big Dipper Galaxy Formation ay nasa Tiansho sa ilalim ng 7 bituin, at ang pagpasok sa Tiansho ay ang pagpasok sa life gate. Hindi nagtagal, sa pamumuno ni Yehan, pagkatapos makapasok sa life gate, ang kawalan sa paligid ni na Yehan at ng iba pa ay nabaluktot, na parang ang oras at espasyo ay nagbabago. Sa isang iglap, sina Yehan at ang iba pa ay nakatayo pa rin sa pagitan ng mundo ng mga bituin, gayunpaman, ang pagkakaiba ay isang plataporma ng bato ang lumitaw sa harap nila. Ang plataporma ng bato ay nakalutang sa kalawakan. Dito, may isang piraso ng purong puting jade slip, at sa likuran ng plataporma ng bato, may isang exit na parang black hole. Lumabas talaga siya. Isang kakaibang tingin ang lumitaw sa mga mata ni Yan Yulan, at binigyan na niya si Yehan ng mataas na paggalang sa kanyang puso. Gayunpaman, ang mga mata ni Yehan ay naaakit na ng jade slip sa plataporma ng bato sa sandaling ito, at agad, ibinaba niya si Yan Yulan, lumapit at mahigpit na hinawakan ang jade slip sa kanyang kamay, lumingon, at sinabing may ngiti, ang bagay na ito ay akin, wala ka nang dapat itutol. Iyon ang tanong, ngunit inilagay na ni Yehan ang piraso ng jade slip sa somero ring. Ang piraso ng jade slip na ito ay inilagay dito, ito ay tiyak na isang bagay na may pambihirang halaga, kahit na gusto ito ni Yan Yulan, nasa kanya ang pagbibigay nito, huwag magbigay. Nakita ito, si Yan Yulan ay hindi nagsalita, sa katunayan, wala siyang hinihingi upang makalabas sa pormasyong iyon ng hindi nasasaktan. Kabanata 1640. Sino ka? Tumingin si Yan Yulan kay Yehan at nagtanong, hindi marami ang mga apat na bituing alpmista na ganoon kabata sa Yao Guangyo, at dalawa lamang ang kilala sa ngayon, at ikaw ay napakapareho sa isa sa kanila. Kung gayon ay dapat mong mali ang pagkilala, isa lamang akong taga-nayon. Ikinibit ni Yehan ang kanyang mga balikat, lumapit at muling niyakap si Yan Yulan, sa katunayan, magagamit niya ang kapangyarihan ng buhay upang pagalingin ang sugat ni Yan Yulan siya, ngunit ayaw niyang ibunyag ang kanyang sikreto sa babaeng ito na wala gaanong pakikisalamuha sa kanya. Talaga, tumingin si Yan Yulan sa profile ni Yehan at sinabi, wala namang problema kung ayaw mong sabihin, maaalala kita. Karangalan ko na maalala ng unang araw ng palasyo ng yelo. Ngumiti si Yehan, at pumasok sa exit na parang black hole na may yakap kay Yan Yulan. Pagkatapos, isang pakiramdam ng pagkahilo ang dumating, at wala pagkaraan ng mahabang panahon, nakaramdam si Yehan ng malambot na liwanag na sumisikat sa kanyang katawan. Nang ang dalawa ay dumilat at tumingin sa paligid, bigla silang nagulat na mahanap na sila ay nasa isa pang bulwagan, at sa itaas ng bulwagang ito, mayroong ilang mga figurang nakaupo ng nakadapa, sina Yehan at ang iba pa ang pagdating nila ay agad ding nakakuha ng atensyon ng mga taong ito. Sa isang iglap naramdaman ni Yehan ang pag-alog ng macelan na katawan ni Yan Yulan, at ang mga jade na kamay ay agad na iniwan ang leeg ni Yehan. Sinundan ni Yehan ang kanyang tingin.
Sa bulwagang ito, may 5 taong nakaupo ng nakadapa. Sina Duguao, Yeo, Yuan Feng, Ling Chanhei, at isang binatang hindi kilala ni Yehan. Bukod dito, batay sa sitwasyon, ang mga taong ito ay lahat ay nasugatan, kahit si Duguao ay hindi exempted. Gayunpaman, naranasan na ni Yehan ang pagkatakot sa mundo ng mga bituin, at ang ilusyon ay halos pumatay kay Yehan. Kung hindi sinira ni Yehan ang Big Dipper Galaxy Formation, natatakot ako na sila ay nakakulong pa rin sa pormasyong iyon, sa batas. Sa sandaling ito, nang makita niya sina Duguao at Yuan Feng, bahagyang lumiit ang mga mata ni Yehan. Pagkatapos ng lahat, siya at ang dalawang ito ay magkaaway na. Ang 3 pintuan ng araw, buwan, at mga bituin, ang pintuan ng buwan at ang pintuan ng araw na dinaanan natin ay lubhang nakakatakot, at maging tayo ay halos mawala ng buhay. Kung wala tayong mga kayamanan sa atin, natatakot ako na hindi talaga tayo makakalabas. Ngunit sino ang lalaking ito? Lumabas siya sa pintuan ng bituin kasama si Yan Yula na ligtas at maayos. Ang binatang hindi kilala ni Yehan ay may pagdududang tumingin kay Yehan, at gamit ang kanilang paningin, natural nilang makikita si Lian Yan Yulan ay nasugatan, ngunit si Yehan ay wala. Interesante, siya ay isang 4 na bituing alchemista. Tila ang taong ito ay pambihira. Kumislap ang isang liwanag sa mga mata ni Iyo. Ngayon ay nasugatan na silang lahat, maliban kay Yehan, na mahalaga sa kanila ang mga salita ay hindi isang magandang bagay. Naramdaman ng pagkapuot na pinakawalan ng mga taong ito, isang kislap ang kumislap sa mga nakatitig na mata ni Yehan. Sila ay nagkaroon ng pagkapuot. Sapat na upang hulaan ang lakas ni Yehan. Kung sasalakayin sila ni Yehan, walang makapaghuhula kung ano ang magiging resulta. Gayunpaman, para kay Yehan, ang sitwasyong ito ay isang oportunidad. Huwag nang banggitin ang iba, kung sina Duguao at Yuan Feng ay mapatay, tiyak na mawawala ang dalawang hinaharap na problema. Lalo na si Duguao, bilang isang henyo sa paglilinang, ang taong ito ang pinakamalaking banta kay Yehan. Iniisip ito ni Yehan sa kanyang puso, at sa tahimik na paghinga, mayroong isang mahinang masamang hangarin na kumakalat sa kanyang buong katawan. Naramdaman ito, ang tinig ni Yan Yulan ay biglang umalangaw-ngaw, ibaba mo ako, payat. Ang isang kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo, at ang ilang mga tao ay hindi kasing simple ng hitsura nila sa ibabaw. Nakarinig nito, ang mahinang masamang hangarin sa katawan ni Yehan ay unti-unting nawala, at ibinaba niya si Yan Yulan. Sa katunayan, huwag nang banggitin si Yuan Feng, ang isang nangungunang henyo tulad ni Duguao ay tiyak na magkakaroon ng kanyang sariling mga paraan upang makaligtas. Bukod dito, natatakot ako na ang Jansong ay pumipigil na dito. Si Duguao ay isa sa mga nangungunang masasamang nilalang sa Yaoguang Domain. Kung may gustong pumatay sa kanya, hindi ba mag-iiwan ng Jansong ng ilang paraan upang mailigtas ang kanyang buhay? Bukod dito, natatakot ako na si Duguao ay hindi gaanong nasugatan gaya ng hitsura niya sa ibabaw. Ang mapagmataas na mga mata ng kabilang panig ay kasing kalmado ng isang bundok, kahit na si Yehan, isang buong master, ay dumating dito, wala siyang gaanong takot. Iniisip ito, ang mga mata ni Yehan ay unti-unting lumipat mula sa 5 tao. Ligtas kang nakalabas sa pintuan ng bituin, at ikaw ay isang 4 na bituing alchemista, sino ka? Sa oras na ito, ang mga mata ni Yuan Feng ay nakatitig kay Yehan na parang 2 matatalim na espada. Isang taong pinakakinamumuhian niya. Nakarinig nito, tiningnan ni Yehan si Yuan Feng at tumawa ng may panunuya, magkakilala ba tayo? Nakarinig nito, kumislap ang isang walang katapusang mabangis na liwanag sa mga mata ni Yuan Feng, at tila may isang nakakatakot na masamang aura na lumalabas mula sa mga itim na matang iyon. Si Yehan ay lubos na hindi siya pinapansin. Narinig ko na si Yehan ay isang 4 na bituing alchemista rin. Napakapareho mo sa kanya. Marahil ikaw siya. Walang kabuluhan, ang malamig na mga mata ng unang buwan ay tila nakikita si Yehan, na may isang nakakahimok na liwanag sa kanyang mga mata baliw na kumikislap. Ang mga salitang ito ay nagdulot kay Duguao, na mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata, upang damilat. Bagaman hindi pa niya nakita si Yehan, ang binata na paulit-ulit na nabigo sa Jansong, ngunit sa pagkakataong ito ay natapos na niya ang kanyang karanasan sa kalaliman ng mga sinaunang guho. Pagdating sa maliit na mundong ito, nalaman na niya ang pag-iral ng kabilang panig mula sa mga disipulo ng Jansong. Ang pagpatay kay Li Hanshan at ang pagpatay sa 700 disipulo ng Jansong ay nagdulot ng patuloy na pagsubok sa karangalan ng Jansong sa Yaoguang Domain. Ang taong iyon ang dapat patayin ni Duguao sa kanyang buhay. Kung ako siya, may pupunta na sa impyerno ngayon. Yumungol si Yehanhan, at ang mga salitang ito ay nagdulot din ng isang malamig na tingin na kumislap sa mabangis na mga mata ni Yuan Feng.
Kung ikaw siya, pupunta ka na sa impyerno ngayon. Ang malamig at mayabang na mga mata ni Duguao ay agad na tumitig kay Yehan, at naramdaman ng lahat ang isang malakas na masamang hangarin mula sa kanya. Kung gayon subukan mo na ngayon at tingnan kung sino ang pupunta sa impyerno sa huli. Walang pakialam ang hitsura ni Yehan, at sa sandaling nagkatinginan ang dalawa, ang mga tao sa paligid ay nakaramdam ng isang lubhang matalim na aura na namumulaklak. Siya ay isang baliw na lalaki. Tila ang mga tao dito ay hindi niya pinapansin. Ang mga mata ng unang buwan ay kumikislap, at tila may matalim na bagay na nagmumula sa kanya, na mulaklak sa kanyang mga mata.